Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Ikalawang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, pinagtibay ang argumento ng prosekusyon na totoo at seryoso ang banta sa buhay ng Pangulo. Ito pang isang dapat daw seryosohin ang pangaangkin umano ng China sa Batanes, ayon yan kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Matapos ulanin ng malakas, buhawi naman ang nanalasa sa Occidental Mindoro. Meron ding 10 magkakamag-anak na natabunan ng landslide sa Sarangani. At ano itong pasilip ng P-Pop Kings? Bakit may goat? Yung song na ba yan? Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinagtibay ng ikalawang testigo ng prosekusyon ang alegasyong pinagbantaan daw ng bise ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya. Yan ang piniga ng prosekusyon mula kay NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa pagsalang niya sa witness stand kanina. Si Lotok ang hepe ng NBI Cybercrime Division na nagsagawa ng investigasyon sa mga press conference ni VP Sara noon pong 2024. Sa nasabing video conference, nagbanta umano ang bise laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ng prosekusyon na pag-alaman ng NBI na totoo at seryoso ang pagbabanta ng VP Sara. Pakinggan po natin ang pahayag ni Lotok. The utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. Seryoso tsaka totoong pagbabanta. Now, what made you say that? We considered the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, as well as the utterances in October 18, 2024. Ang pangalawang basehan na tinitignan ng NBI ay ang literal na kahulugan ng pahayag ng bise. Ayon kay Lotok, literal na sinabi ni VP Sara na kumuha siya ng assassin para ipapatay ang Pangulo at kanyang mga kaanak. Ikatlo ay ang nature of the instruction o ang utos ng bise na patayin ang Pangulo. Halata raw na seryoso ang bise sa pagbabanta. Pakinggan ulit natin ang sinabi ni Attorney Lotok. The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those. What made you say na yung Vice Presidente was both furious and fumingly mad? Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. Samantala, ginitilotok na hindi matuturing na sakop ng freedom of speech ang binitawang pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ni PBBM. Ayon kay Lotok, lumabas sa kanilang investigasyon na hindi makukonsidera ang laman at konteksto ng pahayag ni VP Sara bilang freedom of expression lamang. Hinirap na protektahan ng freedom of speech ang mga pahayag na may elemento ng criminal offense, gaya po ng grave threat at ang inciting to sedition. Nato ang paliwanag dyan ni Lotok. When the second highest official of the land openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill the highest official of the land, she instructed the person to be relentless in killing them. We failed to see any amount of freedom of speech in that utterance, Your Honor. That's number one. Number two, we talk to ourselves. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, so imagine, Your Honor, the anarchy, the disorder, and the chaos it would bring to our country. Freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense, like this one. Natanong nga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kay Attorney Loto kung sino sa tingin niya ang tinutukoy ni Vice President Sara Duterte na gustong magpapatay sa kanya sa ilalim ng Oplan Romanov. Pero kahit paulit-ulit ang tanong ng Senator Judge, tumangging sumagot ang testigo dahil anya, wala silang valid information kaugnay niyan. Narito ang bahagi ng pagdinig. Who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya?
Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. Sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya? Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information, Ano, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. I cannot answer to that, Your Honor. Bok, just for added context, again, you were there the whole day. You were covering the day 4 ng impeachment trial. Tama ba intindi ko dun sa offer ng prosecution ng witness na si Lotok? Di ba at the start, bago i-presenta yung witness, mag-offer Parang yung... opening statement. Oo, na ito yung papatunayan ng testigo namin. Kung, well, tell me kung tama ang intindi ko. Kasi parang dinig ko, una, papatunayan ng witness namin na seryoso at real yung pagbabanta. At pangalawa, this is the one that I really want to ask you papatunayan ng testigo namin na talagang nangontrata ang Vice Presidente ng papatay. Mamamatay tao pa. Ang tanda kong ginamit na kataga ni Atty. Ligutan. So papatunayan daw ng kanilang testigo na nangontrata ng mamamatay tao ang Vice. Pero parang hindi yun lumabas doon sa... Tama ba? Hindi Yan lumabas din ang inabangan ng marami sa aming nagko-cover. Kasi yun yung para sa amin. Kasi yung real and serious threat, medyo na-touch na yun kay Kalilong eh. Oo. Di ba? Paulit-ulit yun eh. Oo, pero tsaka kahit nakita mo yung mga online stories about kay dito kay Lotok, yun yung pinapromise na siya ang magte-testify about sa assassin. Kaya nung pagdating sa punto na yun, para ayan na. Apparently, ang kanyang pagpapatunay na merong assassin, mamamatay tao, di umano, napapatay di umano sa Pangulo, ay yung literal na ibig sabihin ng pahayag ni VP Sara. Kaya tinanong siya ni Senator Bam Aquino parang Yeah, sino Bam, to? yeah. Oo. Dumating siya dun sa point na walang identification ng mismong mamamatay tao kasi hindi nga raw dumating sa hearing kahit pinasampi na si VP Sara kasi yun din daw sana yung tatanungin nila. So apparently, yun na yun. Yun na yun for So we prosecution. do not expect anything more in that regard na papatunayan nila na talagang nangontrata daw si VP Sara ng mismong isang tao na real at hindi guni-guni o hindi pagbabanta lamang na may nakausap siya talaga para patayin ang Pangulo. At least sa part ng prosecution, tingin ko yun na yun. Ang ine-expect natin, Bok, sa defense na dapat yun yung banggain talaga nila. Kasi so far, tama ba? Parang malabnaw. Sa prosec na, Well, na presentation na parang, okay, so literal meaning pala to. Wala pang identification unless there's someone from NBI who can say this. Is it, kaya yun yung napaisip kami na parang, kaya ba gustong iupo si NBI Director Matibag? no, Baka but para matahi? Matibag kasi came in, I think this year lang 2025, or if not late last year. oo. So, ito yung panahon ng mga investigasyon, nung panahon ni Director Jimmy Santiago ng NBI. Kung kailan nila inimbestigahan yung banta kay Pangulong Marcos. Si Matibag is a relatively newcomer sa NBI. So, if he would have any reports, it would be only secondary in nature as testimony. Diba? He'd just be presenting the reports. Baka gusto ko lang maging hopeful na magkaroon ng identity. Kasi parang yun yung hinintay din namin nagko-cover kay Ina, pero parang, okay, so yung literal meaning pala yun yung sasabihin lang. Although on the other hand, the prosecution has also said, even before pa, na to prove grave threats, they do not have to prove that there was somebody contracted. Yes. Narabi rin Literally niya kanina. contracted. Oo, hindi kailangan na ma-prove to yun pursue. para sa grave threat. Yes, tama yun. Because a threat is different from a conspiracy already for murder. So yung naisampa na kaso, so far tama pa rin yung grave threat. Kasi nga, hindi kailangan ma-prove yung identity. Yun lang, medyo nabili na tayo dun sa... Nakakabitin. Parang pangako yun eh. Correct, Diba? correct, correct. Kapag nakabang ako eh. Ako din, kami din, kamag-alala. Okay. Kaugnay po niyan, ginit ang testigo na si BARM NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na wala silang nakuha validated information na may banta sa buhay ni VP Sara Duterte. Si Senator George Bam Aquino naman, ginisa ang defense team kung may hitman o wala ang bise kaugnay ng banta niya umano kay Pangulong Bongbong Marcos.
At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, ano-anong pinunto ng depensa sa kanilang cross-examination kay Attorney Loto? Bokmean, bahagyang nagkatensyon ng punahin ang ilan sa mga typo error sa mga affidavit at subpoena ng NBI kaugnay ng investigasyon nila kay Vice President Sara Duterte. Pinunayan ng defense team at maging ni Senator Judge Amy Marcos. Nalito ang senadora sa petsa sa affidavit of investigation at subpoena ng NBI sa bise. November 6 ang nakalagay dyan pero typo raw yan at nilinaw ng testigong si NBI BARM Regional Director Jeremy Lotoc na December 11 dapat yan. Heto ang bahagi ng kanilang pahayag. Date ng subpoena, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo kasi magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuan namin na media personalities. Attorney Lotoc, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung subpoena? Hindi po. What are you looking at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotoc? Subpoena, Your Honor. So the subpoena is dated November 6. Okay. This- And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your Ikaw affidavit ang says pumirma November eh. 6. Natanong naman ng abogado ng bise na si Attorney Mark Vinluan si Lotoc kung may bias daw ba ang NBI sa investigasyon nila laban kay VP Sara. Buwelta naman ni Lotoc, nasa mandato ng NBI na magsagawa ng investigasyon kahit wala pang formal complaint kung ito ay issue ng security. Narito ang kanilang pahayag. Considering the structure involving the NBI, the DOJ, and the Office of the President, don't you think that there was bias against VP Sara? Our investigation, Your Honor, is evidence-based. Nung pinag-usapan ho namin ito, nung ina-analyze ho namin ito, nung nag-follow kami ng mga phases, analysis, we believe and we agree that among ourselves na buo ang ebidensya, kumpleto ang ebidensya, na-comply natin yung requirement ng prima facie case. Sa usapin naman ng banta umano sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya, iginiit ni Lotoc na wala silang validated information tungkol dyan. Dahil dyan, hindi umusad at wala silang naging recommendation o rekomendasyon sa kanilang investigasyon. Narito ang pahayag ni Lotoc. Despite this error, do you still maintain that the investigation that you conducted was thorough? We are looking, Your Honor, for a validated information, confirmed information para meron kaming pagsimulan. After more than 1.5 years of investigation, has the NBI come up with a recommendation? Again, since wala ho kaming validated information, wala ho kaming nakitang confirmed doon sa allegation, threats against her life. Kinuwestiyon naman ni Senator Judge Bam Aquino kung dinenay ng defense team ang akusasyon na may nakausap si VP Sara na hitman. Hindi raw kasi ito nakita ni Aquino sa kahit anong dokumento o sagot ng depensa. Pakinggan natin ang kanilang mga sinabi. Sa lahat ng mga sagot ninyo, Attorney Vinluan, parang hindi ko nakita na tinanggi ng inyong kliyente o ng depensa na may nakausap ang Vice Presidente na tao para gawin yung mga bagay na ito. We denied it, Your Honor. We denied it in our answer, which we filed before the Senate Impeachment Court. You denied it in your answer? Correct, Your Honor. If I remember correctly, ang nabanggit doon ay freedom of expression. Was there an exact statement there na hindi totoo na meron ngang kinontrata ang o kinausap ang Vice Presidente para gawin ito? We maintain our position that we denied it, Your Honor. Sa kabila niyan, muling binalikan ni Aquino ang depensa tungkol dyan. Matatanda ang sinabi ng defense team na taken out of context ang sinabi ng bise sa umano'y banta niya sa Pangulo. Wala rin daw pruweba na may nakausap na hitman si VP Sara. Narito ang bahagi ng kanilang usapan.
So ang sagot po nyo, and this is my final question, presiding officer, ang sagot po nyo, kailangan i-prove ng prosecution na merong hitman. And you're not denying that the Vice President spoke to a hitman. No, we are denying that, Your Honor. It's just that was our presentation and our answer. Okay, so for the record, you are denying that the Vice President actually spoke to a hitman na, in fact, ang sabi nga ni Attorney Lotoc, hindi siya nagsisinungaling. Yes, Sinasabi nyo, actually, nagsinungaling siya at wala siyang kinausap na hitman. Yan Yeah. pong sinasabi ninyo. Yes, Your Honor. I don't know what's the frame of mind of Attorney Lotoc, but that is our answer, Your Honor. Okay. That she denied. Bokmean, sa pagtatapos nitong trial ngayong gabi, bukas naman itutuloy ang pagtatanong sa testigo mula sa NBI na si Attorney Jeremy Lotoc. Ayon naman sa impeachment court spokesperson na si Attorney Reggie Tonggol, pinag-iisipan pa ng mga senator judge ang nabanggit ni Presiding Officer Chis Escudero ng posibilidad ng paglipat ng trial sa umaga. Kailangan din daw kasing ayusin ang mga pwedeng tatamaan o mauusog na trabaho sa Senate sakaling magbago ang schedule ng impeachment trial. Maidagdag ko na lang din, Bokmean, na bukas July 14 nakatakdang sumalang bilang witness si Attorney Zulaika Lopez. Samantala, sa press con sinabi ni Attorney Tonggol na pwedeng makontempt ang isang taong sinapinan ng korte kung hindi ito sisipot. Pero bibigyan ito ng due process para maipaliwanag ang hindi nito pagsipot kung sakali. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Dave, singit lang, baka sakali lang nasagot nila ito doon sa impeachment trial kanina. Pero kasi doon sa issue ng umunoy banta doon sa buhay ni VP Sara Duterte, parang na-stump ang buong investigasyon ng 1.5 taon dahil lamang hindi nagko-cooperate apparently yung opisina ni VP Sara Duterte. But I was wondering if may nagtanong o may nasagot ba na kung kinausap ba ng NBI, for example, yung VPSG, yung Vice Presidential Security Group, because that is the group in charge of the Vice President's security. Even if the Vice President does not entertain questions from the NBI, the VPSG is still technically composed of active duty personnel of the PNP and the AFP. So, pwede silang, actually dapat silang ang tinanong eh. I was wondering lang kung nabanggit yung mga ganung bagay. Bok, dun sa latter part nung trial na monitor natin, hindi na masyadong nabanggit itong bahaging ito. Ang napagtaunan na doon, actually naubos yung oras ng latter part ng trial doon sa typo error, doon sa mga dokumento ng NBI. At after nun nga ay hindi na nagsagawa ng press con ang dalawang panig, ang prosecution at ang defense. Ang tanging nagpa-press con na lamang ay si Attorney Tonggol. Bok. Okay. Maraming salamat, Dave Abuel. Susunod, pag-angkin ng China sa Batanes. Nakakatawa pero dapat daw seryosohin ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro. At buhawi na nalasa sa ilang lugar sa Occidental Mindoro. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakakatawa man pero dapat daw seryosohin ang pag-aangkin daw ng China sa Batanes. Yan ang tingin ni Defense Secretary Gibo Chodoro sa pahayag ng ilang Chinese scholar na bahagi raw ng China ang naturang probinsya. Sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award kahapon, sinabi ng kalihim na maaari itong seryosohin ng mga Chinese dahil wala umano silang access sa malayang impormasyon. Nitong isang linggo nang isiwalat ng isang Maritime Transparency Group ang pagtawag umano ng Chinese scholars na natural extension ng Taiwan ang Batanes. Narito ang pahayag ng kalihim.
in a closed society like China, any Chinese subject, any academic who makes a statement in China, it becomes a quasi-state statement. So this is signaling on their part, no? It's good that it's ridiculous, but maybe to their citizens it might not be, because their citizens have no access to free information. Ayon naman sa isang pari sa Batanes, iba-iba ang naging reaksyon ng mga taga-probinsya sa pag-aangkin ng China. Bagamat medyo natawa raw sila sa issue, hindi dapat baliwalain ang ganitong pag-aangkin ng China sa Batanes. Narito ang pahayag ng pari mula sa Batanes. Even dun sa West Philippine Sea natin, di ba? Still issue pa rin 'yon, no? So tapos ito na naman, no? So parang napaka-imposible. Ganon din, mga kanya-kanya silang reaction, yung iba nagkaroon ng tension, yung iba naman ganon din na pinagginawang joke, no? Di na bago ang pag-aangkin ng China sa teritoryo ng bansa. Naunang kumalat sa Chinese social media platforms na dating bahagi ng China ang Palawan. Tinawag nila itong Zhenghu Island. Sa gitna pa rin ng territorial dispute, nagkasagutan sa social media ang Chinese Embassy at si Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesman Guo Wei, mas maayos sana ang relasyon ng China at Pilipinas kung walang taong gaya ni Tariela na nagpapalaganap umano ng kasinungalingan at kapuotan. Buwelta naman ni Tariela, mas gagandang relasyon ng dalawang bansa kung susunod ng China sa international law at titigilan ang pangaharas sa mga Pilipinong mga isda at pag-aangkin sa buong South China Sea. Pero gate ng Chinese Embassy, binabaliktad na naman ni Tariela ang katotohanan. Wala rin daw na-resolve ang anumang issue ang arbitral award sa nakalipas sa 10 taon. Sinabi naman ng palasyo na tama lang na ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Pero dapat itong gawin sa diplomatikong pamaraan. Narito ang pahayag ng palasyo. Hindi po natin gustong maging duwag ang bawat Pilipino para ipaglaban ang karapatan natin. Pero hindi po tayo nagsasabi na dapat tayong sumulo sa isang giyera. Ang gusto ng Pangulo, lagi, diplomatikong pamamaraan. Nanalasa ang buhawi sa Occidental Mindoro matapos ang malakas na ulan na dala ng habagat. Halos pagdapain ang malakas na hangin ang mga puno ng niyog sa Santa Cruz, Occidental Mindoro kahapon. Dahil po dyan, may ilang pananim at manukan ang nasira. Nasira rin ang ilang bahay dahil sa buhawi. Habang sa Malapatan, Sarangani, 10 magkakamag-anak ang patay dahil po sa landslide. Isa-isang binaba sa burol ang kanilang mga bangkay. Isa pa ang nawawala. Nangyari ang pagguho ng lupa sa kasagsagan ng malakas na ulan na dulot po ng habagat. Bumaha naman ngayong gabi sa Bacolod City. Umabot ng hanggang tuhod ang tubig sa ilang lugar. Dahil pa rin yan sa pananganakang pag-ulan sa Kabaysayan. Mga kapatid, magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang lugar. Sa gitna niyan, may bagong bagyo sa labas ng bansa. Nasa higit 1,000 kilometro ang layo ng bagyo na yan sa Eastern Visayas. Ang good news, wala itong magiging epekto sa atin. Bukas yan, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility at tatawaging Bagyong Josie. Pero lalabas din agad ito sa Miyerkules at nakikitang hihina at magiging low pressure area. Sa ngayon, habagat ang nakakaapekto sa atin. Ayon sa Metra, maulan pa rin bukas sa Ilocos Region, Cordillera Region at Cagayan Valley. Maulan din sa hapon sa Kabikulan, Calabarzon at ilang panig ng Central Luzon. Gayon din sa Mindoro Provinces at ilang panig ng Visayas at Mindanao. Maulap naman bukas dito sa Metro Manila pero posible rin ang mga biglaang pag-ulan lalo sa hapon. Showbiz tonight na tayo. Nilinaw ng komedyanteng si Ate Gay na hindi pa siya cancer-free. Nag-ugat yan sa kumalat online na ligtas na raw ang komedyante sa naturang sakit. Pero say ni Ate Gay, hindi pa raw. Nagsa-cyber knife at immunotherapy pa raw siya. Gayunman, tiniyak ni Ate Gay na malakas ang kanyang katawan. Unang na-diagnose na may rare type ng cancer si Ate Gay. Sa kabila niyan, patuloy siyang nagpe-perform. Laban, Ate Gay! Susunod, SB19 may pasilip sa kanilang Go TED Music Comeback.
At ang pasabog na entrance sa isang beauty pageant sa Pateros. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. It's giving kambing? Ba? May pasilip ang P-Pop Kings na SB19 sa kanilang upcoming music comeback. Pinalitan ang litrato ng isang kambing ang profile pic ng kanilang social media accounts. May kasama pang caption na, "Goated, coming soon." Puzzled na naman tuloy ang mga 18. To be announced pa kung title yan ng kanilang bagong song o album, pati ang release date. Last Saturday lang nang mag-perform ang SB19 sa OPM Con sa Smart Araneta Coliseum kasama ang iba pang Pinoy artists. At yan ang mga buena manong chika natin sa linggong ito. Bukas ulit mga kapatid, ako po si Jenny Alipon. At para sa ating pabawang pampagood night, pasabog ang entrance ng mga kandidata sa isang beauty pageant. Pero to the highest level ang pambato ng Pateros. At kakaiba ang pagpasok ng giant balot na yan sa Reina Filipinas pageant. Maya-maya ay lumabas ang kandidatang si Kristen Marcelino. Na para bang hindi na-stress ang candidate. Sabi tuloy ng netizens, parang sisiw naman ang competition kay ate. Balot pala yun. Kala ko kanina kulambo. Labo naman kulambo mo. Hindi ba kang kulambo? Hindi ganyan ang kulambo. Fairness kay ate, ha? Pasabog. Gagawin mo yan? Pag ikaw? Ngayon, Pateros. May May sense eh, kasi Pateros. Yes, Pateros. So ako, kasi taga-Nabotas ako eh. So dapat Baka? mga isda. Ang isda, tapos may tubig, lumalang yung gano'n. Wow, joke lang. Galing banyera. Ano, paano nga ulit yung last week? Ayan. Ano? Yung pambabaon natin last week. Oo, yung dance. Hindi na naman niya. Ayan, Nako, pagpasensyahan may- niyo po ang senior citizen din natin na hamor. Uy, grabe. Nakalimutan ko. Na-offend ang senior citizen sa kay Soon pala, soon. Lunes pa lang. Lunes sa lunes. Daming banta. Hoy, uti tayo, Ay, guys. okay. Sige po, yun po, 30 minutos pag-imayos malagang headlines. Kasi si Bok eh. Balitan Ako wala diskusyon sisi. para sa paghubog ng matalinong opinyon. Ako nga mula sabi, kanyang kapatid sa balitaan sa public service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako na po si Edling Kawalang Iwanan, Frontline Tonight.